Vice President Sara Duterte nagbitiw na sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hakbang ng China laban sa resupply mission ng Armed Forces of the Philippines nitong Lunes. Tinawag na pamimirata ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Mga ninakaw na gamit sa mga sundalong Pilipino dapat ibalik. Public hearing sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aumento sa sahod sa National Capital Region, isasagawa bukas. Tricycle driver sa Quezon City na wala pang plaka, nangangamba na sa nalalapit na implementasyon ng No Plate No Travel policy sa lungsod. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagbitiw na si Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Personal na inanunsyo ng pangalawang Pangulo ang kanyang resignation bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, habang kinumpirma naman ng palasyo ang pagbibitiw rin nito bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang hapon, Asher. May binigay bang dahilan si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbibitiw bilang cabinet member ni Pangulong Marcos Jr.? Magandang hapon din, June. Sa mensahe ni Presidential Communications Office, Secretary Cheloy Garafil ay tumanggi magbigay ng dahilan si Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa pagbibitiw nito sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit kinumpirma ni Secretary Garafil na pumunta si VP Duterte sa Malacanang ngayong araw upang magsumite ng 30-day notice para sa pagbibitiw nito sa gabinete. Partikular dito ang kanyang pagiging kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Personal namang nagtungo dito sa tanggapan ng kagawaran ng edukasyon ngayong hapon si Vice President Duterte upang i-anunsyo ang kanyang pagbibitiw bilang DepEd Secretary. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Sa kanyang pahayag, wala ring direktang dahilan na inihayag si Vice President Duterte kaugnay sa kanyang resignation. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Sa mensahe ng ikalawang Pangulo, binanggit nito ang ilang mga nagawa sa kanyang pagsisilbi bilang Education Secretary para sa pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa. Pangunahin na dito ang bagong curriculum para sa kindergarten hanggang grade 10 na inaasahang ipatutupad sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa sa pagbubukas ng school year 2024 sa July 29. Pinasalamatan niya ang mga nakipagtulungan para sa mga hangarin ng DepEd, kabilang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units, pribadong sektor, mga guro at mag-aaral. Diyon sinubukan naming hingin din ang iba pang pahayag ni Vice President Duterte kaugnay na ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete. Ngunit matapos ang kanyang mensahe kanina, ay agad rin itong tinapos ang kanyang press conference at hindi na nagpaunlak pa ng kahit isang katanungan mula sa mga mamamahayag. Maging si DepEd Undersecretary at spokesperson Michael Powa ay tumanggi ring magbigay ng panayam lalo pa sa dahilan ng pagbibitiw ng ikalawang Pangulo at binigyan din na lamang ang kahalagahan at mas kahalagahan ngayon ng maayos na pagpapalit ng kalihim ng kagawaran. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, June.
Oo nga, sir, yung sana itatanong sa iyo kung nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na i-clarify yung dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang gabinete o membro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Kasi may mga sinabi siya doon na may magandang kwento yung kanyang 2 taon sa Department of Education, ngunit ito'y nagtatapos. Tapos mananatili, kahit na hindi na siya ang secretary, mananatili sa bilang isang ina na magmamatsyag para sa kapakanan ng mga bata. Parang gano'n, Asher. Yes, June, tiniyak naman ni Vice President Duterte na kahit na siya ay bumitiw sa pagiging kalihim ng Department of Education ay magbabantay pa rin ito at magbibigay ng kanyang yung kanyang part o yung kanyang makakaya para sa ikabubuti ng kagawaran ng edukasyon, June. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inirerespeto ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Muli naman kinilala at pinasalamatan ng ahensya ang ginampanang mahalagang papel at kontribusyon ng Vice Presidente sa misyon ng NTF-ELCAC sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa. Naniniwala rin ang ahensya na ipagpapatuloy ni VP Sara ang pagsilbi sa mga Pilipino ng may buong pagmamahal at dedikasyon. Welcome para kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagre-resign ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman Franz Castro na matagal na sanang ginawa ni VP Sara ang pagbibitiw sa DepEd upang makapaglagay ng ibang mas karapat-dapat na mamumuno. Ayon sa kongresista, nasayang umano ang 2 taon sa pwesto ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd para sana ayusin ang problema sa edukasyon, maging ang sahod at benepisyo ng mga guro. Sa pagbibitiw naman ni VP Duterte sa NTF-ELCAC, umaasa ang mambabatas na mawawakasan na ang red tagging at tuluyan ng mabubuwag ang ahensya na anyay instrumento lamang sa paglabag sa karapatan ng pantao at pagpapakalat ng fake news. Umaasa ang kongresista na makapagtatalaga ang Pangulo ng panibago at mas karapat-dapat na mamuno sa mga pwestong binakante ni VP Sara. Sa iba pang balita, tiniligsan ng ilang mambabatas ang pananakot at pambabastos ng China sa Pilipinas kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Para naman sa dating Defense Secretary na si Orly Mercado, tit for tat o dapat gumanti naman ang Pilipinas sa agresyon ng China. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sumusobra na talaga yung mga in-check, no? Ang aggression na pinapakita nila sa West Philippine Sea, even if resupply mission lang sana yon, is parang pambabastos na sa sovereignty ng Pilipinas. Kinundena ng mga kongresista ang panibagong agresyon ng China laban sa Pilipinas sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea at teritoryo ng Pilipinas. Isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at 6 na iba pa ang nasugatan kasunod ng banggaan ng Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal, araw ng Lunes, June 17. Nangyari ito matapos magpatupad ang China ng no trespass rule sa inaangkin nilang karagatan. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, mas kailangan ng matinding hakbang ng Pilipinas kaugnay nito. Tiniyak din ng kongresista ang pagsusulong ng mas malaking pondo para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa susunod na taon. Ang mga ahensyang ito ang nagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, lantaran na ang ginagawang pananakot ng China. Dagdag pa nito, dapat tapatan din ng Pilipinas ang no trespass rule ng China. Ito obvious na hindi na to pangbubuli. Pananakot na talaga itong gagawin nila, no? At ginagawa nila, no? Kapag sila ay pumasok o nag-trespass sa ating teritoryo, dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Dahil isang pagpapakita ito ng pagrespeto sa ating mga pulisiya at ating batas dito sa ating bansa.
Samantala, kung ang dating Defense Secretary na si Orly Mercado ang tatanungin, panahon na para gumanti ang Pilipinas sa mga pang-aagrabyado ng China. Anya, dapat ipakita rin ng Pilipinas na ipinagtatanggol ang teritoryo nito laban sa agresyon ng China at hindi lamang umasa sa mga kaalyadong bansa. Dapat ang sagot natin diyan tit for tat din. Meron tayong mga sektor sa bayan natin, natatakot na, bakit baka girahin tayo, kaya ba natin ng China? Bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin tayo lalaban? Kumuha tayo ng water cannon at gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yun ang bomba natin, tignan natin kung di puro galis ang mga Chinese Navy nila. Dagdag pa nito, dapat ding patatagin o ayusin ng BRP Sierra Madre ang barkong sinadsad sa Ayungin Shoal ng Philippine Navy noong 1999 para magsilbing tirahan ng mga sundalo at bantayan ang ating teritoryo. Nagpahayag naman ng pangamba ang Estados Unidos sa posibleng mas malalang pangyayari sa West Philippine Sea. Kinunde na rin ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder ang provokasyon ng China. Kasabay nito ang muling pagdidiin sa commitment ng Estados Unidos na suporta para sa kaalyadong bansa. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas sa sitwasyon sa West Philippine Sea, naniniwalang isang policy analyst na nasa tamang direksyon ang Marcos administration sa pagresolba sa maritime dispute sa China. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. As far as the government is concerned, the track that President Marcos has set given his speech, I think we are on the right track. Tama ang direksyon ng foreign policy ng Marcos administration, partikular na sa pagresolba sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ng policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko. Ayon kay Yusinko, nararapat lamang ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos na pakikipag-usap sa ibang mga bansa at maisulong ang pagsunod sa international law. We adhere to international law and the rule-based order of in our region, diba? And consequently, ang focus natin dalawa, yung tinatawag na ASEAN centrality and also regional cooperation, no, with like-minded countries. So dyan na pumapasok yung sinasabi mong multilateral approach, no. Sa kabila nito, hindi rin dapat anya isara ng Pilipinas ang pakikipag-usap o bilateral talks sa China upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Ito ay habang pinapalakas ng Pilipinas ang kanyang defense capabilities at alyansa sa ibang mga bansa. That door to a diplomatic resolution should always be open, no? And that means we should also be ready to be on that table when that time comes. So wag dapat tayong mag-aksaya ng oras na nakikipagbangayan pa tayo dun sa mga opisyal nila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaniniwala ang lumubog na ang MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sakay ang 22 Pilipinong tripulante noong June 12. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO, may mga ulat ang military authorities na may nakitang maritime debris at langis sa huling napaulat na lokasyon ng naturang cargo ship. Nauna nang sinabi ng Pilipinong kapitan ng MV Tutor na nagtamo ang barko ng malaking butas, partikular na sa engine room matapos ang missile attack ng mga armadong rebelde. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nasisimulan ang paghahanap sa nawawalang Pilipinong tripulante sa engine room kung saan siya nagtrabaho noong oras na umatake ang Houthi rebels. Tiniyak din ito na tuloy ang search operations sa pag-asang maibabalik pa ito ng ligtas sa Pilipinas.
Magdaraos ng public hearing bukas ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ugnay sa posibilidad ng pagtaas sa daily minimum wage o arawang sahod sa National Capital Region o NCR. Tiniyak naman ng Labor Department na ipatutupad nila anuman ang mapagkakasunduang halaga ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Ito ang balita ni Dante Amento. Bukas, June 20, meron po silang public hearing at pag natapos po yung public hearing, magkakaroon na po ng talakayan ang mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Matapos ang konsultasyon sa sektor ng mga manggagawa at employer, isasagawa naman bukas sa Quezon City ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWB ang pagdinig o public hearing sa pagtataas ng sahod sa National Capital Region o NCR. Kaugnay ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang natatanggap na arawang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, may nagpetisyon na dagdagan pa ng 750 pesos at 597 pesos ang kasalukuyang minimum wage sa NCR na 610 pesos. Ngunit sinabi ng kalihim, hindi pa nila masabi kung magkano ang posibleng maaprobahang dagdag. I will not be surprised kung sa bukas, meron pang mga karagdagan na magpapahayag ng kanilang posisyon kung magkano sa kanilang pananaw ang dapat na maging adjustment sa umiiral na minimum wage level sa NCR. Pagkatapos ng public hearing bukas, magsasagawa pa ng deliberasyon o tatalakayin ng wage board ang mga mapag-uusapan. Muli ring nilinaw ng Secretary Laguesma na hindi siya makikialam kung anuman ang maging desisyon ng wage board. Kung anuman po ang halaga ng kanilang adjustment ay hindi ko po sila pangungunahan. Dahil yan naman po ay dapat na pinag-uusapan ng malaya at ng masusi ng mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pagkatapos ng NCR, susunod na anya ang mga ibang rehiyon na mag-review ng kanilang minimum na sahod tulad ng Region 4A at Region 11 o ang Davao Region sa 2025. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang paglalagay sa fieldwork ng 85% ng buong persa ng PNP. Layo nito ang pagkakaroon ng ligtas na mga lansangan sa bansa at mabilis na pagresponde kung kinakailangan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ito ay bilang pagtugon doon sa ating adhikain na maging mas ligtas yung ating mga mamamayan sa kanilang pagpasok o even habang sila ay natutulog. Kaya yung ating mga pulis sa barangay kahit sa gabi ay dinideploy na po natin. Nagpatupad na ng heightened police presence ang pambansang pulisya matapos ang direktiba ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na dagdagan ang mga pulis na nagbabantay sa bawat lansangan sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, 85% na mga pulis ang pinalalabas ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para magsagawa ng fieldwork. Kabilang dyan ang pagsasagawa ng foot patrol, Oplan Galugad, motorcycle patrol at Oplan Sita. Nilinaw naman ng PNP na wala naman silang natatanggap na banta. Layon lamang ng pagdaragdag at pagpapalakas ng pwersa ang mabilis na makaresponde ang mga pulis sa anumang insidente kung kinakailangan. Magdadalawang isip din aniya ang mga kriminal kung maraming pulis ang nakikita sa paligid. Alam po natin na kapag may mga pushers dyan, may mga user, this may trigger yung mga kaso po na iba na nai-involve din sa iba-ibang mga kaso including theft po. And of course, yung mga Oplan Sita natin, yung mga random checkpoints natin ay paiigtingin po natin. This is in a way in response doon sa adhikain nga po ng ating Pangulo na maging mas mabilis ang responde po. Itinanggi naman ni Colonel Fajardo na may kinalaman sa natagpuang uniforme ng People's Liberation Army sa scam farm sa Porac, Pampanga ang biglang pagdaragdag ng pulis sa mga lansangan. Our GPNP and SILG just give more emphasis on the police presence nga sa ating daan dahil just to share ma'am, yung effect po nitong utos po ng ating GPNP
mas palakasin yung presensya natin ay nagresulta po yan, ma'am, ng pagbaba po ng krimen from, if I may share, from January to May 2024. Kung ikukumpara po natin yan doon sa January to May ng 2023 ay nakapagtala po tayo ng 21.35% na pagbaba doon po sa mga tinatawag po natin na crimes against persons and crimes against property. So ito po yung gusto nating i-sustain na mas bumaba pa yung ating insidente. Bagamat may tuturing na security concern ang lumang People's Liberation Army uniform na natagpuan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga at ang nahuling Chinese national ng CIDG na hinihinalang espiya at ang sigalot ngayon sa West Philippine Sea, hindi naman daw doon nakatutok ang utos ni Chief PNP. While it is concerned security, itong ating objective, ma'am, is not only limited and focused doon sa sinasabi mo po na possible espionage activities nung nahuli po nating Chinese. And of course, yung nangyayari po sa West Philippine Sea is it concern external security at laging nakasuporta yung PNP sa ating Armed Forces of the Philippines at if there's a need to provide security and police assistance sa ating mga kasamahan sa AFP na sila naman din ang gumagawa. Pag tayo ang nangailangan ng tulong in terms of mobilization, in terms of augmentation, ang bilis ng responde ng ating hukbong sandatahan. In the same manner, ang kapulisan po ready din pong mag-provide ng police assistance sa kanila if the need arises po. Gayunman, gaya ng Armed Forces of the Philippines, lagi ring nakahanda ang PNP sa anumang maaaring mangyari. Handa din aniya silang tumulong sakaling kailanganin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang suporta sa kinakaharap na sitwasyon sa WPS. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 20,000 manggagawa ang posibleng mawala ng trabaho sa Metro Manila kung itutuloy ang panukalang ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Kaya naman nagsimula na rin gumawa ng mahakbang ang Department of Labor and Employment para matulungan ang mga posibleng mawalan ng trabaho kapag natuloy ang POGO ban. Ito ang balita ni Dante Amento. Humigit kumulang kung ang maapektuhan dyan ay more than mga 20,000 directly na Pinoy. No? Okay. Mainit na isyu ngayon ang panukalang hindi napapayagan ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na nasa Metro Manila ang mayorya ng nag-ooperate ng POGO. Sa pagtaya ng kagawaran, ang direktang maapektuhang mga Pilipino dito sa NCR ay humigit kumulang 20,000. Ibig sabihin sila ay mismong nagtatrabaho sa POGO na kapag ipinasara ito ay mawawala na rin ng trabaho. Kaya naman ayon kay Secretary Laguesma, kung maari ay hindi naman biglaan ang pagsasara sa mga POGO. Sa bahagi ng DOLE, sinimulan na anya nila ang profiling ng mga maaaring apektadong empleyado ng POGO. Ito ay para matulungan sila halimbawa pagdating sa panibagong trabaho na mapapasukan. Pag mayroong ganyang sitwasyon, marami po ang gustong mga maitulong sa kanila another job, no? Job facilitation. Kaya kung matatandaan ninyo, madalas na nagkakaroon ng tinatawag na job fairs na kung saan kabahagi po namin yung mga pribadong sektor, ang pribadong sektor, lalo na pa yung mga kumpanya na nangangailangan ng manggagawa. Sa ilalim ng livelihood package aid na ibinibigay ng kagawaran ay magkakaloob ng 30,000 pesos para sa isang individual na nawalan ng trabaho o displaced worker. At kapag grupo o asosasyon ay pwede silang magbigay ng hanggang 3 milyong piso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihatid ang ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Inaprubahan na ng US State Department ang posibleng pagbebenta sa Taiwan ng mga drone at missile na aabot sa halagang $360 million. Ito ang kinumpirma ng Defense Security Cooperation Agency.
Layo ng naturang hakbang na matulungan ang Taiwan na magkaroon ng mga armas upang protektahan ang kanilang bansa laban sa panggugulong ginagawa ng China. Malaking bagay din nila ito upang mapag-ibayo ang seguridad at pagpapanatili ng political stability at economic progress sa rehiyon. Bukod sa mga drone at missile, kasama rin sa mga posibleng ibenta sa Taiwan ang iba pang mga armas. Nagpasalamat naman ang Defense Ministry ng Taiwan sa effort ng Estados Unidos upang madagdagan ang kanilang mga armas na makatutulong upang ipagtanggol ang kanilang rehiyon laban sa China. Inihayag ni US President Joe Biden ang isang bagong immigration program kung saan nag-aalok ng legal status sa kalahating milyong unauthorized immigrants na asawa ng US citizens. Inaasahan namang magbibigay daan ang programa sa pagkakaroon ng permanent residency sa mga kwalipikado sa tinatawag na Parole in Place program. Ito ang balita ni Lynn Torres. Today I'm announcing a common sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants married to American citizens who lived here for a long time. Inanunsyo ni US President Joe Biden ang isang bagong polisiya na magbibigay ng proteksyon laban sa deportasyon para sa daan-daang libong undocumented na mga asawa ng mga American citizens. Pasok sa bagong immigration policy ng kanyang administrasyon ng mga nasa Estados Unidos na hindi bababa ng 10 taon. Magkakaroon ng mga ito ng pagkakataong makapagtrabaho sa Amerika ng legal. Nilinaw naman ng American Chief Executive na kinakailangan pa rin magsumite ng mga kinakailangang dokumento ang mga applicants at ang tanging mga nasa Amerika lamang ang maaaring makapag-apply sa programa. Batay sa White House, mahigit sa 500,000 spouses sa makikinabang sa bagong immigration program ng Biden administration na tinatawag na Parole in Place program. Let's be clear, this action still requires undocumented spouses to file all required legal paperwork to remain in the United States. It requires them to pass the criminal background checks. And it doesn't apply to anyone trying to come here today. Inihayag din ng White House na mayroon halos 50,000 na mga kabataang edad 21 pababa na mga magulang ay kasal sa isang US citizen ang makikinabang sa akbang na ito ng Biden administration. Nitong Lunes, June 17, ipiniliwanag ng White House officials ng isang undocumented spouse ng isang US citizen ay qualified kung nakatira ito sa bansa ng may 10 taon at kasal mula noong June 17. Lahat ng mga kwalipikado ay magkakaroon ng 3 taon upang mag-apply ng permanent residency at qualified para sa 3 years work permit. Naniniwala ang White House na karamihan sa eligible applicants ay manggagaling sa Mexico. Inanunsyo ni President Biden ang executive order sa gitna ng paparating na US election kung kailan mainit ang usapin tungkol sa illegal immigration sa bansa. Ayon sa American President, suportado ng mayorya ng mga Amerikano hakbang na ito. The action I'm announcing today will go into effect later this summer. The steps I'm taking today are overwhelmingly supported by the American people, no matter what the other team says. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masayang sinalubong sa Pyongyang ang pagdating ni Russian President Vladimir Putin ngayong araw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalaw sa North Korea si President Putin sa loob ng 24 na taon. Engrandeng sinalubong si President Putin ng mga taga-North Korea sa pangunguna ng kanilang leader na si Kim Jong-un, kasama si Kim Il-sung at mga military personnel. Ang pambihirang pagbisita ni Putin sa North Korea ay nagpapakita lamang ng lalo pang pagpapalakas ng magandang ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa military cooperation. Nauna nang inakusahan ng iba't ibang mga bansa ang Pyongyang na siyang nagsusupply umano ng armas sa Moscow sa gitna ng hindi matapos-tapos nitong pakikipagyera laban sa Ukraine. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi.
Bagamat madalas na ang mga pag-ulan kasunod ng pagtatapos ng umiiral na El Nino sa bansa, binabantayan pa rin hanggang ngayon ng Pag-asa ang pagsisimula naman ng La Nina. Mas detalyadong weather update naman ang maibibigay ng bagong tool sa website ng Pag-asa na mayroon pang real-time updates mula sa iba't ibang observatory ng State Weather Bureau. Ito ang balita ni Jedne Resina. Nanatiling nasa watts pa rin yung La Nina dahil hindi pa rin at currently parang bumababa yung chance na hindi pa na-reach yung mag-issue tayo ng La Nina alert. Hindi pa rin nakikita sa ngayon ng Pag-asa ang indikasyon ng pagsisimula ng La Nina phenomenon. Ayon kay Pag-asa Weather Services Chief Telma Cinco, kasalukuyang nasa 65% pa lang ito sa kanilang monitoring. We are looking towards August to October na from transitioning from entry neutral to La Nina by August to October to a weak La Nina. Pero currently hindi pa tayo nagtataas na maging alert, no? So yung chance natin ay mababa pa rin, but we still have that uncertainty. Pero nakikita natin towards the end of the year. Usually, tataas natin siya sa alert pag naabot niya yung 70% chance for the next 6 months. So currently, ay hindi pa yan naabot. So we are still on the watch. Kaugnay nito, inilunsad ng Pag-asa ang bagong update sa kanilang website, kung saan maaari nang makita ng publiko ang mas detalyadong weather forecast kada araw. Mayroon na ring real-time weather data mula sa iba't ibang observational tools ng Weather Bureau. Yung pinaka-key features talaga ng panahon tool natin is basically yung auto-updating. So, ito ay combination ng mga automatic stations na nag-update nearly hourly or pwedeng 10 minutes. So, kapag nag-update na yung data, is automatic na siyang makikita dito sa panahon tool natin. Target ng Pag-asa na maabot ang publiko upang mas maturuan o mabigyan sila ng impormasyon kaugnay sa lagay ng panahon. Kasama rin ng disaster risk managers, maging ang local government units na matutulungan ng nasabing bagong update sa website ng Pag-asa. This will really help them making a sound decision, lalo na doon sa mga simpleng activity, lalo yung ating chance of rain. So kung magkakaroon ka ng birthday party bukas, so at least pag sinabi ni Pag-asa, bukas may 70% chance of rain, so aagam-agam ka na 30%, baka hindi mo ituloy. Ngayon, tinitingnan at plano ng Pag-asang gawing phone-friendly rin ang inilunsad nitong bagong update sa kanilang website nang sa ganon ay mas madali ang magiging access nito para sa lahat. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps hinggil sa kumakalat na peking post ukol sa payout schedule. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may mga natatanggap silang report hinggil sa kumakalat na post sa social media ukol sa umunoy mga petsa ng pamimigay ng ayuda at pangalan ng 4Ps beneficiaries na makatatanggap ng ayuda. Paglilinaw ng DSWD, walang katotohanan ang kumakalat na post at binigyan din na hindi nila isinasupubliko ang pangalan ng mga benepisyaryo alinsunod sa Data Privacy Act. Inirerespeto ng pambansang pulisya ang naging hatol ng korte na pagkakabilanggo sa 4 na pulis kaugnay ng pagkakapatay na mag-ama sa Caloocan City noong 2016 sa kasagsagan ng war on drugs ng pamahalaan. Kinumpirma naman ng PNP na nasa serbisyo pa ang mga ito matapos mapatawan naman ng suspensyon sa mga kasong administratibo. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nare-respeto po natin yung desisyon na ibinaba po ng korte laban po dito sa 4 na pulis na involved nga po sa isang police operation na nagresulta nga po ng pagkakasampa ng kaso laban sa kanila. Kung ano man po yung penalty na ipinataw po sa kanila ng korte ay ito ay kanila pong dapat harapin. Hindi pa penal and executory ang kautusan ng korte
Kaugnay sa kasong homicide ng 4 na pulis na sangkot sa pagkamatay ng mag-ama sa Caloocan noong 2016. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ang dahilan kaya't nasa Manila Police District pa rin ang isa sa mga ito, habang 2 sa Northern Police District at isa naman sa Rizal Police Provincial Office. Ang proseso po ma'am, pag naglabas po ng desisyon ng korte, both parties po, whether you are a respondent or you are the complainant po, ay pwede po silang mag-exhaust po ng kanilang mga legal remedies. In this case po, dahil lumabas po yung decision sa korte, sabi ko nga, yung mga pulis na involved, siguro makikipag-usap po sila sa korte kung gusto po nilang mag-file po ng motion for reconsideration at nasa naayon naman po yun sa proseso. So wala muna po itong doon sa sinasabi niyo po na mailalagay kaagad sila sa bilibid po. Hindi po, dahil nga po hindi pa final ang executory po itong decision po ng korte. Sinabi ni Colonel Fajardo, mayroon pang 15 araw ang mga pulis para magsumite ng kanilang motion for reconsideration. Kung lalagpas po ma'am, normally po 15 days po yan for any parties to file a motion for reconsideration. Upon the lapse of the 15 days po, the court will issue a certificate of final judgment. So pag nag-issue na po ng certificate of final judgment, yun po ang magiging basihan ng korte po para maging pinali po itong korte at from there po ay pwede na po sila mag-issue po ng korte ng commitment order for these police officers po para makumit. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, November 2021 pa natapos ang administrative case na grave misconduct at grave abuse of duty ng 4 na pulis kung saan nasuspende ang mga ito ng 1 taon. Meron po kasing penalties po na may tinatawag po tayo na minimum, medium, and maximum penalty po. So I'm just assuming po na kung ito po ay 1-year suspension po ay ibig sabihin po ay may mga mitigating circumstances po na appreciate po in their favor. 2016 ang sampahan ng kasong murder ang 4 na pulis matapos na masangkot sa pagpaslang sa mag-ama sa Caloocan City sa kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Subalit, ibinaba ng ombudsman sa homicide ang kaso laban sa mga ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangamba na ang ilang tricycle drivers sa Quezon City sa ipatutupad na no plate, no travel policy ng Land Transportation Office o LTO simula sa July 1. Sa ngayon, meron pang mga pampasadang tricycle sa lungsod ang gumagamit lamang ng improvised plate. Ito ang balita ni JP Nunez. Mabagal sa LTO, hindi sa amin. Kasi kami, napapelis namin, ayos naman eh. Binuntahan ko ngayon ka sa pinalop namin, sagot nila wala pa raw. Tagal na kasi, 2014 eh. Tagal na, hanggang ngayon wala pa rin. Marami pa rin sa mga pumapasadang tricycle sa Commonwealth sa Quezon City ang wala pang lehitimong plaka na ini-issue ng Land Transportation Office o LTO. Para hindi mahuli, gumagamit muna sila ng temporary plate na may karakter mula sa opisyal na rehistro. Ayon sa ilang mga driver, ilang taon na din nilang sinusubukang makuha ang kanilang plaka mula sa kasa o sa dealer na pinagbilhan ng motorsiklo. Ngunit ang laging isinasagot sa kanila, wala pang nailalabas ang LTO. Kaya pinangangambahan nila na mahuli kapag ipinatupad na sa July 1 ang no plate no travel policy sa lungsod. Sigurado, kasama sa huli to kasi improvised plate lang to eh. Sigurado, bawas kita na naman. Kamot ang operator dyan. Pag pinasya lang kami ng LTO dito, patay kami, di kami makabiyahe, magtatago ako. Siyempre, iwas na lang. Huli, pero titigil kami para kunin namin yung plaka namin. Kasi papelis namin, nakapasok naman sa LTO na eh. Papalo up namin yung plaka. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, tinugunan na nila ang nasa 3,000 backlog sa mga plaka ng tricycle sa QC. Kaya naman lahat ng walang plaka simula sa July 1 ay ituturing ng kolorum o nag-ooperate ng illegal at dapat nang hulihin. Batay sa regulasyon ng LTO, mapapatawan ng 5,000 pisong multa ang mahuhuli na gumagamit ng improper plate.
Para sa mga tricycle driver, malaking halaga ito kaya bago mag-July 1 ay patuloy nilang ipoproseso ang kanilang mga plaka. Wala na nga kami kinikita, tapos magbabayad pa kami ng 5,000. Nauna nang sinabi ng LTO na meron na silang listahan ng mga dealer ng sasakyan at motorsiklo na mapapatawan ng sanksyon dahil sa delay sa pag-i-issue ng mga plaka. Batay sa guidelines ng ahensya, ang mga bagong motorsiklo ay dapat makuha ang plaka sa loob lamang ng 11 days, habang ang mga plaka naman ng mga lumang motorsiklo ay unti-unti pang i-release ng ahensya. Ayon sa LTO, pinoproseso na rin nila sa ngayon ang pagre-release ng backlog sa plaka ng mga tricycle sa iba pang bahagi ng bansa. Plano na ring palawigin ang no plate no travel policy sa iba pang mga tricycle sa buong bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng kampo ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo ang bagong aligasyon ng isang senador matapos maglabas ng ilang dokumento na posibleng pruweba umano ng totoong pagkatao ng alkalde. Giit ng abogado ng alkalde, tunay na Pilipino ito. Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Magandang gabi, Harleen. Saan ba galing ang mga dokumentong inilabas ni Senador Gatchalian? At ito ba ay validated o authentic? June, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, galing yung mga dokumento sa Board of Investments at Bureau of Immigration. At kanina nga, June, sa ating panayam sa BI, kanilang kinumpirma na galing sa kanila at lehitimo ang mga dokumento na ibinigay sa Senador. June, mariing pinabulaanan ng kampo ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo ang paratang ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng Chinese citizen ang alkalde. Kahapon, naglabas ang mambabatas ng kopya ng Special Investors Resident Visa na ibinigay anya ng Board of Investments at mga dokumento mula Bureau of Immigration o BI kung saan lumalabas umano na posibleng Guo Huaping ang totoong pangalan ni Mayor Guo. Pumasok anya sa Pilipinas ang alkalde noong January 2003, noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Ayon sa isa sa mga abogado ni Mayor Guo na si Attorney Nicole Hamila, walang alam o kinalaman si Mayor Guo sa mga dokumentong ipinakita ng senador. Hindi rin anya kilala ng alkalde ang sinasabing Guo Huaping. The allegation, and we are Mayor Alice Guo is ready to face any legal consequences or any battle in the proper forum po to assert her claim. Sa ngayon po, hindi po namin masabi na kilala kasi in the first place, itong taong sinasabi nila is allegedly born sometime on 1980, so which makes that person 44 years old right now. Hindi po niya kilala personally yung tao na binabanggit dito. June, muli rin anyang iginiit ng alkalde na ang kanyang tunay na ina ay si Amelia Leal na isang Pilipino at ang kanyang totoong pangalan ay Alice Leal Guo na nakasaad sa kanyang birth certificate at hindi Guo Huaping na sinasabi ng mambabatas. Nanindigan din anya itong patunay ang kanyang Philippine passport na siya ay isang Pilipino at nanalong mayor ng Banban Tarlac dahil isa siyang lehitimong residente at wala umanong dudang Pilipino. Sa ngayon, pagtutuunan na muna anya ng pansin ng kampo ni Mayor Guo ang ng counter affidavit laban sa mga reklamong inihain sa ombudsman laban sa alkalde. Samantala, June, kinumpirma naman ng BI na galing sa kanila ang dokumento na inilabas na Senator Gatchalian. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, galing ito sa Board of Investments bilang parte ng records ni Guo Huaping sa aplikasyon ng kanyang visa. Isaan niya si Guo Huaping na nakadeklarang isa sa mga independent ni Lin Wenyi na siya namang pinaghihinalaan ng ilang mambabatas na totoong ina ni Mayor Guo. Itong Guo Huaping na ito used to have an investor's visa which was cancelled already in 2011. Ngunit nang matanong kung iisang tao lang si Mayor Guo at Guo Huaping, sagot ng BI, I don't want to preempt the results of the investigation. So far, ito lang po siguro muna yung masasabi ko that we are confirming that the document is authentic and we send it to the office of Senator Gatchalian.
Gayunman, patuloy anya ang pakikipagtulungan ng BI sa Senado para sa pagbibigay ng mga kinakailangang dokumento gaya ng travel records at passports. Naniniwala rin ang BI na dapat nang matuldukan ang pag-i-issue ng government document sa mga dayuhan na illegal na nakakapasok sa bansa. June, sa kakatapos nga lang na press conference si Senator Gatchalian ay kumbinsido siya na iisang tao lang si Mayor Guo at yung sinasabing Guo Huaping na nakita doon sa visa at naniniwala siya na dalawa yung passports ni Mayor Guo na meron siyang Chinese at Philippine passports. Samantala, June, nanawagan din si Senator Gatchalian sa Office of the Solicitor General na kumuha rin ng mga official records mula sa iba't ibang government agencies para magamit dun sa paghahain ng quo warranto petition laban kay Mayor Guo at nanawagan nga siya na bilisan na ng Solgen yung pag-iimbestiga kay Mayor Guo at makapag-file na nitong kaso para anya mapigilan si Mayor Guo na tumakbo pa sa susunod na eleksyon o sa 2025 elections dahil nabanggit din ng kanyang abogado na mayroong plano si Mayor Guo na tumakbo ulit sa susunod na eleksyon sa susunod na taon. Samantala, June, sa susunod na linggo ay magkakaroon na ulit ng pagdinig ang Senate Committee on Women kaugnay dito sa issue ni Mayor Guo at tatalakayin na rin, June, ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At yun munang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, June. Oo. Sa report mo, Harleen, nabanggit lamang yung hinihinalang ina. Ano po? Sino ba yung tatay noong Guo Huaping? Meron bang record doon sa sinasabi na yan ni Senator Gatchalian? June, nakita nila si Guo Huaping dahil batay doon sa nilabas na SIRV na mula sa Bureau of Immigration at Board of Investment, si Lin Wenyi at saka yung si Jiang Zhongguo na sinasabing ama ni Mayor Alice Guo na ang pangalan niya sa Filipino ay Angelito Guo. Sila yung dalawang naka-apply doon sa SIRV ng Board of Investments at doon nakita yung mga ilang dependents na kasama nila at isa nga doon yung Guo Huaping na meron namang picture na nakuha din si Senator Gatchalian na para sa kanya ay kamukhang-kamukha ni Mayor Alice Guo. Kaya yun yung naging basehan niya, June, na iisa lamang itong Guo Huaping at si Mayor Alice Guo, June. No, doon ba sa mga dependents yung sinasabi mo, Harleen, meron ba doon na sinasabi ng mga nakapatid ni Mayor Guo? June, hindi lang malinaw doon pa sa ibinigay na SIRV ng Board of Investments at BI kung nandun yung ilan pang kapatid ni Mayor Guo kasi lumabas doon sa hearing na 4 silang magkakapatid allegedly and meron doong dalawa, si Sheila at saka si Simen Guo na ipinakita yung birth certificate sila na nakuha ni na Senator Risa Hontiveros pero hindi pa malinaw, June, kung kasama yon sa mga naisumite na ng BI at Board of Investments sa Senado doon sa mga dependents na kasama nitong Guo Huaping na pumasok dito sa Pilipinas, June. Last na lang, Harleen, ilang taon na yung dapat ngayon yung Guo Huaping at itong si Mayor Guo naman, tutugma ba sa taon nila o gulang nila ngayon? June, ayon kay Senator Gatchalian, lumalabas na 37 years old na itong si Guo Huaping at si Mayor Alice Guo naman ay 34 years old. So ang isa sa mga nakikita, June, ni Senator Gatchalian ay pinatanda allegedly ng tatay ni Mayor Guo, si Mayor Alice Guo, doon sa pag-apply ng mga birth certificate at iba pang records para makapag-invest din dito sa Pilipinas at makabili ng lupa. Ang hinala, June, ni Senator Gatchalian, yun ang naging pakay para makabili ng lupa dito sa Pilipinas at doon na magamit para sa kanilang negosyo. Kasi kung papasok siya dito, June, base doon sa mga records na ibinigay ng BI, lumalabas na 13 years old at minor de edad pa lang itong si Guo Huaping na pinaghihinalaan ni Senator Gatchalian na si Mayor Guo. So hindi pa siya eligible para mag-invest at hindi pa siya pwedeng bumili ng lupa. So ang iniisip or hinala ni Senator Gatchalian ay sinadya ng kanyang ama doon sa birth certificate na mas matanda siya para maging eligible makabili ng lupa at para sa kanya para makapagpatayo ng Pogo Hub dito sa Pilipinas, June. Last na lang, Harleen, meron bang sinasabi si Senator Gatchalian na ito ay initial pa lamang o meron pang mas malalalim na mga dokumento na nahukay ang senador?
June, yan ang malalaman natin sa susunod na pagdinig dahil isa pa doon sa marami pang hinihingi actually yung mga senador, pero sabi ni Senator Gatchalian kung siya ang tatanungin, patapos na itong issue na to kay Mayor Go dahil para sa kanila malinaw na may koneksyon si Mayor Go sa Pogo at isa siyang Chinese citizen. Sa susunod na linggo, June, ang inaasahan natin yung magiging assessment ipepresent na ng Anti-Money Laundering Council yung kung may nakita ng any evidence doon sa nakikita ng mga senador na possible money laundering kaugnay ng Pogo Hub at koneksyon ni Mayor Go sa Pogo. At isa din, June, yung napag-alaman sa executive session na tatalakayin malamang sa susunod na linggo, isa yan sa mga magiging sentro, yung tinatawag na Pogo Web, kung saan may mga businessman at mga politiko ang sinasabing dawit dito sa Pogo Hub. June. Naku, interesting yun na sinasabi mo, Pogo Web. Tutok lang, Harleen Delgado, maraming salamat. Harleen Delgado, nagulat ang live mula sa Senado. Idineklara ng Abu Sayyaf Free ng mga opisyal ng pamahalaan ang Lamitan City, Basilan. Kasabay ng seremonyang isinagawa kahapon, isinuko rin ng mga barangay chairperson ang iba't ibang uri ng low and high-powered firearms at hand grenade na simbolo ng kanilang pagnanais na mapanatili ang seguridad at kapayapaan. Ayon kay Philippine Army 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon, ang sama-samang pagsisikap ng lokal na pamahalaan, security forces at komunidad ang naging daan para maging malaya ang lungsod sa teroristang grupo. Kinuyog at ninakawan umano ng mga Chinese ang mga tauhan ng Philippine Navy na lulan ng motorboat na magsasagawa ng road emission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., pamimirata ang ginawang ito ng mga Chinese at dapat ibalik ng mga ito ang ninakaw na mga armas at personal na mga gamit. Binisita rin ng AFP Chief ang mga sugatang sundalo sa Palawan kanina. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Magandang gabi, Ryan. Kumusta na itong mga nasugatang sundalo? At ano ang naibigay na tulong sa kanila matapos ang insidente? Yun sa ngayon ay kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Ricarte Station Hospital sa Western Command itong sundalo na malubhang nasugatan dahil nga sa nangyaring rotation and resupply mission dyan sa Ayungin Shoal noong Lunes at binigyan din siya ng financial assistance ng Armed Forces of the Philippines. Hinajak ng mga Chinese Coast Guard ang lehitimong operasyon na rotational and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre nitong Lunes ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr. Tinawag niyang pamimirata ang ginawa ng Chinese Coast Guard personnel kung saan inipit ng dalawang steel-hulled boat ng Chinese ang rigid-hulled inflatable boat ng Philippine Navy. Sa kasapilitang sumampa ang mga Chinese sa rib ng mga sundalong Pilipino. Dinakaw din ng mga Chinese ang 7 baril na disassembled at nasa gun case pa. Ihahatid sana ito ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. For me, this is piracy already, no? Piracy, because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Sinira din ang motor ng RIB, communication device at binutas ang mga RIB. Kinuha ang ibang mga gamit kabilang na ang mga cellphone ng mga sundalo. The number of firearms that were looted, they are CAR 15, so long firearms ito. 7 firearms were looted and forcibly taken. Meaning, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones
of our personnel. Sinubukang lumaban ng mga sundalo pero dahil wala silang armas, wala silang magawa kundi ipagtanggol ang sarili gamit ang kamay. Outnumbered din ang mga sundalong Pilipino, isang rib ng Philippine Navy kontra sa 8 steel boat ng China. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga Chinese na may mga bolo, sibat, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay at binabantaan ang mga sundalong Pilipino. We saw in the video how the Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, Lumaban po with their bare hands, With their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng Chinese Coast Guard palabas, palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them. Walang hawak na mga armas ang mga sundalo para maiwasan ang persepsyon na pagsasagawa ng armed operation. Now, one of our guidance when it comes to the conduct of RORI, no firearms will be handled or shown by our personnel to the Coast Guard personnel. And we are doing that to avoid misperception that we are conducting an armed operation. So the firearms were looted actually, and they were disassembled. Dahil sa insidente, naputol ang isang daliri ni Seaman First Class Jeffrey Pacundo nang maipit dahil sa pagsampa ng steel boat ng China sa rib ng Philippine Navy. Kanina, dinalaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. upang personal na tignan ang kanyang kalagayan. Kinausap din na ang ibang mga sundalo upang pataasin ang kanilang moral. Ginawaran siya ng Wounded Personnel Medal bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Ayon kay First Class Jeffrey Pacundo, payag pa rin ito na magpa-deploy sa lugar kung siya ay gumaling na. Pagka gumaling ka pa, may balak nang bumalik. Sir, saan sir? Order tayo. Very good. So, maganda yung attitude na yan. Sa kabila ng insidenteng ito, ayon kay General Browner, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalong Pilipino. Nakausap na daw niya ang mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre at iba pang sundalo na nagbabantay sa ibang maritime detachment ng AFP. May panawagan naman ang AFP sa China na ibalik ang kanilang mga ninakaw at bayaran ang kanilang mga nasira. So our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. Babayaran nila po yun dahil hindi po tayo papayag na ganun lang na sisirain nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila. June, na ipaabot na rin daw sa Pangulo ang pangyayarang ito at paghahain ng formal na reklamo ang AFP sa pamamagitan ng DFA. Chan mo ng latest, balik sa'yo, June. Oo, kasi samot-saring emosyon ang nararamdaman ngayon ng mga Pilipino, Ryan, diyan sa nangyari na yan sa ating mga sundalo diyan sa West Philippine Sea. Ryan, paano ba sila na-rescue naman ng mga kasama nila? Kasi sa binabalita mo, ito ay maliit na boat lang, motorboat. Sabi mo nga, outboard yung kanyang engine, Ryan. Paano sila na-rescue? Oo, June. Yung rigid hull inflatable boat na sinasakyan kung saan sumampa yung mga Chinese Coast Guard, inipit ito hanggang madala doon sa isang lugar, pagkatapos doon iniwanan. Dahil sira na nga yung bangka, dahil nga sira na yung makina, butas-butas na,
at saka pa lamang nakaparating yung Philippine Coast Guard para i-rescue sila at ito yung nasira na rib. At nandun lang sa lugar yung Philippine Coast Guard vessel pero nasa malayo ito dahil nga sinusubukan ng AFP ang ibang mga approach dito sa paghahatid natin ng supply dito sa West Philippine Sea. June. Sinabi ba ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. na ito na yung pinakamatindi na ginawa ng Chinese Coast Guard o Chinese operatives diyan sa ating mga sundalo? Ryan? Oo, June. Sinawad nga niyang pamimirata itong ginawa ng China na ito dahil sobra itong kanilang ginawa at nakikita natin sa mga nakalipas na araw, hinihingan natin ang pahayag ng AFP. Tikom sila medyo hindi sila nagbibigay ng impormasyon. Ngayon lamang sila nagbitaw ng mga impormasyon na ganito at nagiging maingat sila sa kanilang mga hakbang dahil sinasabi nga ni General Brawner, ayaw natin na sumiklab sa giyera itong problema dito sa West Philippine Sea. Kung kasi parang gahibla na lang, Ryan, kasi kung mai-invoke ba talaga ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty kasi pag-atake, armed attack ang sinasabi doon sa mga barko ng Pilipinas, Ryan. Binanggit din kanina ni General Brawner Jr. na yung sinabi ng Pangulo na pagka mayroong isang nasawi dito sa West Philippine Sea ay doon maaaring invoke yung Mutual Defense Treaty. Pero talagang nararamdaman natin kahit sa mga sundalo, talagang siyempre alam naman natin yan na well-trained sila sa pakikipaglaban pero talagang nagpipigil sila. Kaya nga sabi ni General Brawner, saludo ako doon sa mga sundalo at napigilan nila yung ganon, nakapag-resist sila na hindi sila gumaganti sa China ng gaya ng ginawa nila sa mga sundalo natin. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Umabot na sa halos 7,000 ang naitatalang nagkakasakit ng dengue sa Central Visayas. Halos doble ito kumpara sa naitalang kaso noong nakaraang taon. Iugnay ito sa nagdaang mainit na panahon at tagtuyot. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. This is actually mga 95% higher na niya compared sa kaso, gidaghanon sa kaso last year. So murag na double na gyud ang kaso kumpara sa June last year. Dumoble pa ngayon ang mga naitalang kaso ng dengue sa Central Visayas kumpara noong nakaraang taon. Sa pinakabagong ulat ng Department of Health Region 7, nakapagtala na ng 6,968 dengue cases sa Central Visayas. 18 na rin ang naitalang nasawi. Ayon sa kagawaran, karamihan sa nagkakasakit ay school-age children. Bagaman hindi madalas iniuugnay ang epekto ng El Niño sa bansa sa mga kaso ng dengue. Ayon sa kagawaran, ang mainit na panahon o nagdaang tagtuyot, kung saan mas marami ang nag-iimbak ng tubig dahil sa kakulangan ng supply ang isa sa mga dahilan ng pagtaas ng dengue cases sa rehiyon ngayong taon. Unya, katong mga gipangpundo nga tubig base sa ang surveillance, di manggut tarong pagkatabon. So katong mga gipang pundo sa planggana, gipang pundo sa balti, sa mga galon nga way takob na himan instant breeding site sa lamok. Kung summer months, paspas ang metabolism sa lamok. So sige silang gutomon. So sige silang pangitlog. At ngayong panahon na ulit ng tag-ulan, inaasahang tataas pa ang kaso ng dengue. Hinihimok din ng bawat lokal na pamahalaan na magsagawa ng advocacies at community symposium kontra dengue sa kanilang komunidad. Ganon din ang pagpapatupad ng vector control measures upang maiwasan ang outbreak. Muling binigyang diin ng DOH-7 ang kahalagahan ng pagsasagawa ng 4S strategy laban sa dengue. Search and destroy breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, at support fogging. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Natalbugan na ng bansang Germany ang reigning champion na Team France sa isinagawang Men's Volleyball Nations League. Ibinuo naman ng Canada ang world number 3 na Japan sa 5-setter na aksyon. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Isang masakit na pagkatalo para sa Japan na nahulog sa bitag ng Canada sa 5-setter na aksyon sa opening day game sa MOA Arena. 25-21, 20-25, 25-15, 20-25 at 15-10. Ito ay isang dikitang aksyon sa pagitan ng Canada at Japan na ngayon ay magkasunod na sa team standings sa 7th at 6th place ng liga. Pinakinabangan ng Canadian ang kanilang height advantage at galing sa pag-block sa tulong na din na Stephen Timothy Marr na nakapagbigay ng 24 attacks. Ang mga Canadians wagi sa paghahanap ng butas sa floor coverage ng kalaban. Isang net rejection kay Ran Takahashi ang nagbigay ng 6-3 cushion sa Team Canada sa 5th set na dinagdagan pa ng net denial kay Team Captain Yuki Ishikawa ang nagpanalo sa koponan ni Coach Thomas Semelvo ng Canada. Susunod na makakalaban ng Canada ang bansang Germany. Samantalang sa second game day ng aksyon, naglaban naman ang dalawang European countries. World number 12 na Team Germany at ang world number 7 na Team France. Ang Germany dinumina ang first set sa kanilang mga atake at net block sa score na 25-24. Sa second set naman, dikit ang laban dahil ang France unti-unting gumanti sa kanilang mga service aces 25-27. Sa third set, natawagan ng yellow card si Coach Mikhail Winiarski ng Germany pero lamang pa rin ang Germans sa kanilang 17-11 cushion bago nila tuluyang nakuha ang ikatlong set sa 25-20. Hanggang sa hindi na sila nagpatinag, kahit pa mga solid attacks ang binitawan ng France para iuwi ang panalo sa 25-23. Best player of the game si Leonard Graven na sumalo ng maraming digs para sa Germany. I told guys in timeout when we were losing like 2018, I think that we have to now take some risk and be courage in some situation because I believe that we can break them, and it was like this. I'm really happy. It's a big boost and one really important step towards the big goal the Olympic Games. Sunod na makakalaban ng Germany ang Canada habang kakaharapin naman ng France ang Iran. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating makausing araw po ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Kiko Cuento, Resti Placido, Kurt Aaron, Hermoso, Ranara, Jose Ralios, Wilfredo Manisan. Ganyan din po sa aking mga pamangkin. Happy viewing sa inyo. Sila Paulette Timoteo at si John Gabriel Gutierrez. Mantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang 1:5-18 na nagsasabi, nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Natapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.